Basically, Good Friday is a time for us to remember the suffering and death of Jesus. Pero, malala ninyo, nung mas bata pa tayo, siguro sila, Kuya Charlie, sila Tito Pons, pagka Biyernes Santo, talagang tahimik, di ba? Bawal nga ang tumawa, bawal ang umiti. Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Mukhang Biyernes Santo. Bawal ang tumawa, bawal ang umiti. Kaya kapag sinabing mukhang Biyernes Santo ka naman, ano ibig sabihin nun? Nakasimangot, malungkot ka. Good Friday is not a time for us Christians to be very sad. Sabi nga ni Pastor, hindi ito ang katapusan. In our life of worship, Good Friday is the perfect moment when our worship service, we give emphasis on our liturgical call. Di ba kapag nagko-communion tayo, sinasabi natin, we offer ourselves in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice in union with Christ's offering for us. So, sana itong Biyernes Santo na ito ay maging panahon kung saan ating makita ng ating sarili ay sakripisyo kasama ng sakripisyo ibinigay ng Diyos para sa atin. Saglit tayo manalangin. Diyos ang makapangyarihan, Diyos na nagbibigay ng buhay, Diyos na mapagpatawad. Buksan niyo nga po ang aming mga puso't isipan. Linisin niyo po ito at turuan niyo po kami upang madinig namin at matanggap ang iyong salita. Amen. Ngayon lang ako mabibigyan ng pagkakataon na makapagsermon ng 2 oras. 1:30 pa, kaya mga 1.5 oras bago mag-alas-3. Madalas 15 minutos lamang binibigay. Pero dahil mahaba ako magsermon, umabot ng 30 minutos. Ngayon, mahigit 1 oras. Kaya, sige. Ang buong buhay ni Jesus kasama ang kanyang pagkapanganak, paglaki, pagpapagaling sa mga may sakit, pagkabilanggo, pagpako sa krus at ang muling pagkabuhay sa linggo, ang siyang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ito ang gusto kong maintindihan natin. Sapagkat sa buhay natin mga Kristiyano, madalas ang naririnig natin, lalo na sa mga hindi natin kapwa Metodista, na ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa krus. Mga kapatid, ang ating kaligtasan ay nakasalalay kay Jesus. Mula sa kanyang pagkapanganak, paglaki, ang kanyang ministeryo sa pagpapagaling sa may sakit, hanggang sa siya ay nagdusa at naghirap sa krus at muling pagkabuhay. Lahat yon, hindi lamang sa iisang event na katulad ng pagpako sa krus. Ngunit mahalaga na ating bigyang diin ang significance o ang kahalagahan ng krus sa ating buhay bilang mga Kristiyano. At ang 7 salita sa krus ay tanda lamang ng kung sino ang Diyos, at kung ano ang ginawa niya para sa ating kaligtasan. Ang unang salita, sinabi ni Jesus speaks and says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Mula sa Luke 23, verse 34. Ama, patawarin mo sila. Hindi ba kayo nagtataka na ang unang sinabi ni Jesus habang nasa krus siya ay mga salita ng kapatawaran? Ito naman ang punto ng cross, mga kapatid. Si Jesus ay napako para sa ating kasalanan.
upang patawarin tayo ng Diyos sa ating mga sala at maibalik ang ating relasyon sa Kanya. Forgiveness is happening on the cross. When we see the cross, we see forgiveness. But beyond that, Jesus is also asking God to forgive us. Not only those who have sinned against Him, kundi beyond doon, kasama tayo. Sapagkat tayo ay mga makasalanan. Isipin na lang natin. Sa linggo, andito tayo. Nasa simbahan tayo. Napakabanal natin. Nagdarasal tayo. Ngunit, darating ang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Friday night pa. Thank God it's Friday. And we do something different other than what we declare on Sunday. Hiningi ni Jesus na patawarin tayo ng Diyos Ama sa ating kasalanan. And I would like to emphasize that only Jesus has the right to ask God to forgive us of our sins. Tayo ay makasalanan. Hindi nga natin alam ang ating mga sinasabi at ginagawa. Pero, paano kung alam natin ang ating sinasabi at ginagawa? Alam nating mali, pero ginawa pa rin natin. Kasama ito sa hinihingi ng Panginoong Jesus na patawarin. Pinatawad na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Ngunit hindi ibig sabihin na libre na tayo magkasala. Dahil napatawad na tayo. At kung magkasala tayo, ay pakatawaran tayo. Ang kapatawaran na ginawad sa atin ay nangangahulugang dapat pagsisihan natin ang ating mga sala at dapat huwag na ulitin. Ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin at sa Diyos ay mangyayari lamang sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nga, ang pagpapatawad ay mangyayari lamang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ating natanggap dahil tayo ay pinatawad. Sa ating pagtanggap ng kapatawaran ito, isipin natin, sa ating pagtanggap ng kapatawaran ito, pwede na rin tayo magpatawad at ibahagi ang kapatawaran ito sa iba. Tayo ay makapagpatawad dahil pinatawad na tayo. Kaya nga, sa ating dalangin, ang turo sa atin ni Jesus, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa atin. Pinatawad na tayo. Ngunit naniniwala ba kayong pinatawad na kayo? Tingnan natin ang ating sarili. Tignan natin ang ating buhay. Naniniwala ba tayo mga kapatid na tayo ay pinatawad na? Dahil kung pinatawad na tayo, nabubuhay ba tayo sa katotohanan pinatawad na tayo at nalinis tayo sa ating mga kasalanan? O pakiramdam natin makasalanan pa rin tayo? Alam niyo yung feeling na kapag bago kang ligo, ayaw mong madumihan, ayaw mong pagpawisan. Di ba? Pero kapag marumi ka, galing ka sa labas, mausok ka, okay lang na dumurit ka, madumi ka. Isipin niyo, kung pinatawad na tayo, bagong ligo ka na, ang klase ba ng pamumuhay natin ay ayaw din natin madumihan? Ayaw natin magkasala? O para bang nanggaling tayo sa labas at madumi-madumi pa rin tayo, na okay lang na magkasala tayo? Ngunit ang kapatawaran ito ay hindi lamang sa mga nagkasala. Ngunit hindi nila nalalaman na nagkasala na sila. Ito ang problema.
Ang kapatawaran ng Diyos ay para din sa mga taong alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Sapagkat malinaw dito na ang kapatawaran ng Diyos at ang kanyang biyaya ay para sa lahat ng nilalang. Kaya nang sinabi ni Jesus, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, dapat nating maintindihan na kasama tayo dito sa mga pinatawad sa pamamagitan ni Jesus. At binanggit natin kanina mula sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 1, talata siya. Kapag humingi tayo ng tawad, tayo ay lilisi sa ating mga sala. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, malaya na tayong lumapit sa trono ng Diyos. Lumapit sa Diyos Ama, sapagkat nilinis na tayo sa ating mga sala. Ngunit dito natin iiwanan ang unang wika. Sa mga katanungan ito, naniniwala nga ba tayo lahat ng kasalanan natin ay nilinis na ng Diyos? Kailan kayo humingi ng tawad sa Diyos? Kailan kayo huling humingi ng tawad sa Diyos? Amen. Ang ikalawang salita. From Luke chapter 23, verse 42. This day you will be with me in paradise. Sa araw na ito, makakasama mo ako sa paraiso. Habang nakapako si Jesus sa krus, siya ay pinagtatawanan ng mga sundalo, ng mga pari, ng mga taong nakapalibot. At isa, di ba may dalawang kriminal sa gilid niya? Isa sa mga kriminal ay ginagatungan pa at binabastos din si Jesus. Sinasabi sa kanya, di ba? Ikaw yung hari ng mga Hudyo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Sabi ng isang kriminal. Sabi naman sa kabila ng isang kriminal, nakita niya na si Jesus ay walang kasalanan. Ngunit siya ay pinarusahan. Walang katarungang natanggap si Jesus. Wala naman siya ginawang masama. Kaya matapos niyang sawayin yung isang kriminal, sinabi niya kay Jesus, alalahanin niyo ako pagdating niyo sa langit. Jesus, gusto kong tignan natin yun. Dahil hindi madalas sa kwento sa Biblia na si Jesus ay tawaging Jesus. Madalas ang tawag sa kanya ay guro, teacher, propeta. Pero tawagin Jesus, alalahanin mo. Sinabi ni Jesus sa kanya, ngayon pa lang, makakasama mo ako sa paraiso. Paraiso. Ang salitang paraiso na ginamit dito ay mula sa salitang Griego nang ibig sabihin ay paradisos. Paradisos. Paradise. Ang ibig sabihin nito ay hardin. Yung hardin, maalala natin, ito ay tumutukoy doon sa hardin ng Eden mula sa lumang tipan. Isang hardin ng kagandahan, perpekto. Sa panahon ni Jesus, nung panahon na yon, kapag sinabi mong hardin, paradisos, ay tinutukoy nito ay parang langit kung saan perpekto ang lahat ayon
sa kagustuhan ng Diyos. Ito ang klase ng lugar kung saan ang mga mabubuting tao, ang mga pinagpala ng Diyos, doon pupunta sa hardin na yun. Sa paradise. Yung mga mabubuting tao. Etong problema natin. Sabi ni Jesus, yung kriminal na nakapako sa tabi niya, isasama niya sa lugar na para sa mga mabubuting tao. Mahirap hanapin, kung babasahin natin ang Biblia, na may magtutukoy na ang kriminal na ito ay mabuti. Mahirap hanapin na magtutukoy na ang kriminal na ito na isasama ng Diyos sa paraiso ay tagasunod niya. Follower niya, disciple niya. Ngunit bagamat wala siyang nagawang mabuti o hindi siya tagasunod ni Jesus, ay isasama siya ni Jesus sa paraiso. Ano ang ibig sabihin nito? Sa ating madalas na pinupunto, lalo na mga naririnig natin sa TV o yung naririnig lang natin sa mga kaibigan natin, kapag ka hindi talaga natin pinag-aralan at hindi malalim ang ating pananampalataya, ang maririnig lang natin, kapag mabait ka, pupunta ka sa langit. Katulad ng pag-unawa ng mga sinaunang Kristiyano, mga Hudyo. Kapag ka mabuti ka, gumawa ka ng mabuti, sinunod mo si Jesus, sinunod mo yung sinabi niya, naniwala ka, tama ang pag-intindi mo sa mga turo sa Biblia, makakapunta ka sa paraiso. Pero tingnan natin mga kapatid kung gaano kasalungat, kung gaano kakaiba ang mensahe ni Jesus. Dahil itong kriminal na wala naman tayong nakitang mabuti, hindi naman natin nakita siyang sumunod, pumasok sa simbahan, isasama ni Jesus sa paraiso. Dito makikita natin na tanging si Jesus ang makapagsasabi kung sino ang papasok at isasama niya sa paraiso. Pangalawa, no amount of good works, mabuting gawa, will ever lead us to heaven. Kahit na gano'ng kabait, hindi yan ang basihan. Sapagkat tanging si Jesus ang magsasabi. Pangatlo, hindi ang tamang paniniwala, ang tamang pag-intindi sa mga turo sa Biblia, sa mga turo ng Bible, ang mga pagdadala sa atin sa paraiso. Bagamat importante at mahalaga ang mga ito, mas importante na maintindihan natin na si Jesus lamang ang dahilan kung bakit tayo makakasama sa paraiso. Ang tanging importante ay ang pag-alaala ni Jesus. Sabi niya, ngayon pala, alalahan na maaalala kita. At magtiwala tayo. Dahil nagtiwala, at ito ang pang-apat, nagtiwala ang kriminal na aalalahanin siya ni Jesus pagdating niya sa kanyang kaharian. Ang pagtitiwalang yun ng kriminal na dadalhin siya ni Jesus ay sapat na para siya ay isama ni Jesus sa paraiso. Alam niyo mga kapatid, marami sa mga pasyente ko ay matatanda. Matanda na, medyo ulyani. May mga pasyente din akong mga bata, mga sanggol. Ang common sa mga batang ito at sa mga matatandang ito ay ang kanilang pag-iisip. Anong ibig sabihin ito?
Yung mga bata, sinasabi natin, hindi pa sila nakakaintindi. Yung mga matatanda na medyo nag-uulyanin na, sinasabi natin, baka iba na yung kanilang pagkaunawa at pagintindi. Madalas, ito ang tanong. Kapag hindi ba nila naintindihan ang mensahe ng Diyos, ang nakasulat sa Biblia, ang tamang paraan ng paniniwala, hindi na rin sila makakapasok sa paraiso. Kaya masyadong mahirap na gawing batayan natin ang tamang pag-intindi ng pananampalataya kung paano tayo ililigtas ng Diyos at isa sa paraiso. Madalas kasi nabibigyan diin natin na ang kaligtasan ng tao ay nakadepende sa kanyang pagtanggap kay Jesus sa kanyang buhay. It's how you receive Christ. Did you receive Christ? Paano kung wala siyang sapat na kaalaman para intindihin ang ginawa ng Diyos para sa kanya? Madalas nabibigyan din natin na dapat may tama tayong paniniwala kay Jesus. Tandaan natin, pati ang demonyo ay naniniwala at kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi nangungahulugan may sasama siya ng Diyos sa paraiso. Bagamat importante ang tamang pag-unawa sa pagkatao ng Diyos, dahil ito ang magbibigay gabay sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bagamat importante ang ating mga gawain, sapagkat ito ang bunga ng ating pananampalataya, dapat nating maunawaan na sinasabi ni Jesus na ang kaligtasan natin ay mula lamang kay Jesus. Kailangan lang natin magtiwala na tayo ay alalahanin ni Jesus. Ang magnanakaw ay malamang hindi tagasunod. Wala rin siyang marahil ginawang mabuti. Ngunit nagtiwala siya at pinangako ni Jesus na maaalala niya ito at sasama sa paraiso. At magtatapos tayo sa mga tanong na ito. Malakas ba ang pananampalataya mo na tayo ay maaalala ni Jesus at isasama niya sa paraiso? Tayo ay naaalala ni Jesus. Ngunit, naaalala din ba natin si Jesus? Katulad ng pag-alala niya sa atin. Lagi ba natin siya iniisip? Katulad ng pag-isip niya sa atin. Ang pangatlong salita. Mula sa John chapter 19, verse 26 to 27. Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Mga kapatid, gusto kong pakinggan natin ito sapagkat ang aking isi-share na reflection mula sa salitang ito ay marahil kakaiba sa inyong maririnig ngayon, dati at sa hinaharap. Sapagkat malimit itong mga salitang ito ay ginagamit upang bigyang diin ang kahalagahan ng pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto kong ibalik na ang kwento ng krus ay patungkol sa Diyos at hindi patungkol sa atin. Patungkol sa ating pananampalataya sa Diyos at hindi sa atin. Kaya habang nakapako sa krus at malapit na mamatay, andun ang ina ni Jesus na si Maria sa harapan, kasama ang kanyang mga disipulo.
ang kanyang mahal na disipulo. Isipin natin, isang ina, minamasdan ang kanyang anak na malapit na mamatay sa hospital. Madalas sa madalas, lagi mo makikita ang isang ina andun sa tabi ng kama ng kanyang pasyente na naghihingalo at malapit na mamatay. Kung kaya lang gawin ng ina ang lahat para mailigtas at mabigyang buhay uli ang kanyang anak, gagawin niya. At alam natin na ganun din ang iniisip ni Maria sa mga panahon yun. Alam ni Maria na sa kalagayan ng kanyang anak na nakapako sa krus, malapit na itong mamatay. Ngunit, bakit lakas loob pa rin si Maria na nagtitiwala sa Diyos na ang anak niya nakapako sa krus ay may dahilan kung bakit siya naroon? Bakit hindi sinunod ni Maria ang kanyang kagustuhan? Alam natin na gusto niyang isalba si Jesus. At kung nanay niyo yan, kung nanay ng kaibigan niyo, at kung sinong nanay niya, alam natin na malamang umakyat na siya, binuhat si Jesus, kinalaban yung mga centurion, yung mga sundalo doon na nagbabantay para lang maligtas si Jesus. Ngunit bakit hinayaan ni Maria? Bakit niya susundin ang plano ng Diyos at hindi ang plano niya? The third last word on the cross is a reminder of God's compassionate love that Jesus was sent and born of a woman named Mary. Kaya masabi ko mga kapatid, huwag nating limitahan ang ating pag-unawa sa ating kaligtasan sa krus. Sapagkat ang krus ay bahagi lamang ng isang mahabang kwento na nagsimula pa sa pagkapanganak ni Jesus. At bago pa ito. Balikan natin ang kwento ni Maria. Nang dinalaw si Maria ng anghel na si Gabriel, sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Maria, dahil pinili ka na ikaw ang magdadalang tao sa anak ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan." Ano ang naging tugon ni Maria? Mangyari sa akin ang kagustuhan ng Diyos. Mangyari sa akin, masusunod ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Kung iisipin natin, pwedeng sabihin ni Maria, ayoko, hanap ka ng iba. But Mary said yes to the will of God. And so, bilang Diyos nagkatawang tao sa Jesus at ipinanganak ni Maria, mahalagang maintindihan natin ang papel na ginagampanan ni Maria at kung sino si Maria sa paningin ni Jesus. Nang ipinakilala ni Jesus si Maria sa kanyang mga disipulo, "Woman, behold thy son. Son, behold thy mother." Si Maria ay ihemplo ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang pagtanggap ni Maria na maging ina ng tagapagligtas ng sanlibutan ay ang pasimula ng katuparan ng pangako ng Diyos na mailigtas niya ang tao sa kasalanan. Ang pagsunod ni Maria ay tanda ng pagtatapos ng pagiging pasaway ng tao sa Diyos. Tandaan natin na ang kasalanan ay nagsimula
sa pagsuway ng tao. Nang sinabi ng Diyos, huwag niyong kakanin. Anong ginawa ng tao? Sinuway niya ang utos. Ang kasalanan ay pagsuway sa utos, sa kagustuhan ng Diyos. Tao ang nagkasala dahil sumuway sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit binalik ni Maria ang tiwalang yun nang sinabi niya, masusunod ang kagustuhan ng Diyos. Si Maria ay ehemplo ng pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Si Maria ang tumatayong ina dahil nauna siya sa lahat ng mga sumusunod, sa lahat ng mga naging disipulo ni Jesus sa kalooban ng Diyos. Si Maria ang tumatayong ina dahil nauna siya na magtiwala at manampalataya sa Diyos at naniwala kay Jesus. Ibinahagi ni Maria ang kanyang pagsunod. She shared her faith. Ibinahagi niya ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagsunod sa Diyos upang ang mga sumusunod na mananampalataya ay mayroon din ganung pananampalataya. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ang ating pananampalataya, madalas natin sinasabi, the faith of our forefathers and our foremothers. Hindi lang tayo ang mga Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang tayo dito. Tandaan natin na may mga nauna sa atin. May mga martir. May mga higit na mananampalataya. At sinusundan natin ang kanilang halimbawa ng pananampalataya sa ating Diyos. Isa dyan si Maria, na siyang ina ng ating Jesus, na siyang ina ng ating pananampalataya. Ang mahal na disipulo na tinutukoy ni Jesus ay simbolo ng mga sumunod pa na tagasunod ni Jesus. Si Maria na ina at ang disipulo ay bahagi ng isang pamilya ng mananampalataya sa Diyos. Bahagi ng isang iglesia na nagsimula sa pananampalataya sa Diyos. Kaya ay tinuturo sa atin ni Jesus ng ating tiwala sa Diyos ay maging katulad nawa sa mga naunang ama at ina natin sa pananampalataya. Katulad ng kanyang ina si Jesus. Katulad ng kanyang mahal na disipulo. At magtatapos tayo sa pagkong salita sa mga tanong na ito. Ang ating pananampalataya ba at pagsunod sa Diyos ay katulad ng sa ating mga magulang at kapatid sa pananampalataya? Tayo ba ay tapat sa ating pananampalataya sa Diyos katulad ng mga nauna na sa atin?